Wow, grabe ang init. Hinihintay ko yung best friend kong German kasi wala nang pagkain si Blesco. Ayaw niya yung bagong pagkain na ibang brand. Kaya yun, nakiusap ako na samahan niyo ako mag-drive sa supermarket at bumili ng pagkain ni Blesco. Ang init-init pala ngayon. Hindi ko alam ang init pala rito. Pero hintayin ko na siya dahil sabi niya is sabi niya sa akin 4 o'clock siya ng hapon makakarating dito. Kaya nandito na ako bago mag alas 4. Pero nakita ko sa message niya sa WhatsApp na darating siya ng 4:20. Sabi ko, ayoko nang maglakad papunta uwi sa bahay ulit. Kaya sabi ko, magtiyaga na lang ako maghintay rito ng 20 minutes sa init ng araw. Di bali yung init ng araw, vitamin D rin yan. Maganda rin sa katawan. Kaya magpapainit na lang ako rito hanggang magkaroon ako ng sunburn. Ay, ang init oh. Masarap. Ang tagal kasing walang init dito. Ngayon ang init, buti na lang. Blinesa ko ni Lord ng init ngayon. Thank you, Lord. May vitamin D na ako. Pero nakainom na ako ng vitamin D3 din ngayon eh. Kaya okay lang. Doble-doble vitamin. Mas maigi, diba? Ay, ang init. Pero di bale. Dala ko na sa ruksak ko. Dala ko na ang bag ko pang pili ng konting pagkain pa para kay Blesco ko. So, alam nyo, lagi ako nagsasabing soso. Alam nyo, minsan, ewan ko, expression ko na siguro yung so. Tapos, sana ma-understand nyo, may sakit kasi akong mild neuropathy. Kaya yung bibig ko, parang laging kumakain. Kaya, pasensya na kayo kung ako'y nag-share sa inyo ng words. Tapos, ganun ako ng ganon. Kasi, yun nga, dahil sa nerve yun eh, dahil alam nyo, naoperahan ako sa carpal canal, yung bang nerve sa kamay na medyo sumasakit. So, inoperahan yun for 2 years na siguro nadali yun. Kaya, alam nyo, ang neuropathy kasi, pag naoperahan ka sa nerve, magkakaroon ka ng neuropathy. Pero praise God, binibigyan ako ni Lord ng mga wisdom kung paano ko paglabanan yung mga inflammation ng neuropathy. So, ang ginagawa ko, lagi akong umiinom ng turmeric milk, golden milk. Tapos, kumakain ako lagi ng mga dapat kainin para sa nerve. At hindi iniiwasan ko ang sugar, iniiwasan ko yung mga fat, yung mga saturated fat, gaya ng ham or ng salami or mga ibang bagay. Lahat yun, hindi ko na kinakain yun. Siguro magto 2 years na ako hindi kumakain ng mga ganong pati yung mga matatamis. Kaya medyo siguro nabe-bless naman ako, praise God, thank you God, na nakakagalaw pa rin ako ng maayos. Kung hindi yun, ako, siguro grabe ng neuropathy ko. Meron din ako mga tusok-tusok pero mild na ngayon at may mga burning sensation din ako. Pero praise God na nagagawa ko pa rin ang mga activity ko. Nakakapag-video pa nga ako nakakapag-YouTube pa nga ako Praise God, no? Napakabuti ni Lord talaga. Saka napakabuti niya dahil I praise God na may mga tao siyang binibigay sa akin na tumutulong din sa akin. Kaya I praise God din na yung mga taong tumutulong sa akin, mga Kristiyano din at mga mababait. So yun, may sumusundo, may nag-aano sa akin pag kailangan kong magpasama sa doktor o magpasama sa hospital o sa may tumutulong sa akin. Kaya yun ang mga blessing ng pag grateful ka kay God. Talagang bibigyan kanya ng mga taong, itadalang kanya ng mga tao na magtunay na magtutulong sa'yo.
And what more is that uh, napakapalad ko rin dahil nandito rin ako sa Germany nung nangyari sa akin to. And meron akong medical card na kahit na ma-hospital ako ng ilang beses, hindi ko na kailangan bayaran kasi yung insurance company din ang nagbabayad noon. Saka meron din akong mga insurances kung may mangyari sa akin, aksidente or what, kahit na paano, makakakuha din ako ng beneficial and benefits. Ano ba yun? Okay. And yun, nakasettle na rin ako kahit na ganito ako na paika-ika at may kapansanan is secured ako rito sa Germany. Pero I hope mas maganda sana kung secured ako tapos nandiyan ako sa Pilipinas, yun ang pinakamaganda. Kaya alam nyo, wala akong sinasabi kong words are not enough to thank God for all the benefits that I have now in spite of my disability, in spite of my physical disability, ay talagang mapalad ako at I'm living peacefully din na wala akong kaaway, wala akong mga critic na narinig tungkol sa akin or ako nagkikriticize ng tao. Kaya ang number one mo lang dapat gawin talaga is to be grateful. Bago ka matulog at pagising mo, grateful ka pa rin. Kasi kahit na sa panaginip, pinagpapala ka ni Lord. Kaya yun ang nararanasan ko. Kahit na sa panaginip, ay nararanasan ko ang pagpapala niya. Na nandyan siya at talagang nandyan siya at hindi niya ako pinababayaan. Sapagkat sabi nga niya, and I will never leave you nor forsake you. So pinangahawakan ko yun lagi. Pag meron minsan akong nararamdaman na masakit o mga nararamdaman na takot o mga nararamdaman na pangangamba or problema, financial man or ano pa mang bagay, sasabihin ko lang, Lord, thank you so much that you will never leave me nor forsake me. Saka dinideclare ko yung words niya with thankfulness. Kaya yun, kaya be grateful ang pinakamaganda talagang secret ng buhay para mapagpala ka at maging blessed. To be a blessing is be grateful, and yun ang pinakamagandang gawain mo at magandang mindset mo is to be grateful. So mga kapitbahay ko rin dito, napakatahimik dito sa lugar ko, dito sa Mulaca, at mababait yung mga kapitbahay ko rin, at pag nakikita nila ako, na-encourage din sila dahil talaga namang pinakikita ko rin sa kanila kung ano ang aking mga nakasulat sa t-shirt ko para sa ganon ay ma-encourage din sila na makita nila si Lord kahit naman lang mabasa nila yung mga nasa t-shirt ko. Kaya yun, nagpapagawa ako lagi ng mga Bible verse sa t-shirt ko. Katulad ng isang beses yung sa Medicare ko na Muslim siya na batang lalaki. Yung hindi naman bata kundi yung younger pa siya, na tumutulong sa akin maglagay ng compress sako sa paa. Napansin niya na lagi akong nakasuot ng mga word of God. Tapos tinanong niya ako. Tapos sinabi ko sa niya kung bakit, kung ano ang mga testimony ko, ang mga experience ko. At alam nyo, nung namamangha siya, tapos sabi ko sa kanya, gusto mo bang ipag-pray kita? Tapos sabi niya, oo, Muslim siya. Tapos sabi ko, nung pinagpe-pray ko na siya, tinanong ko siya kung gusto niyang i-accept si Lord Jesus Christ dahil siya lang ang Savior at siya lamang ang namatay na talagang nabuhay ulit, hindi katulad ni Muhammad na namatay pero hindi na nabuhay. Kaya sabi niya, sige, sabi niya. So nagpre-pray ko siya ng prayer ng forgiveness.
Tapos yun, inaccept niyo si Lord Jesus Christ. Muslim siya, mga magulang niya, lahat ng kanyang mga kamag-anak ay Muslim. So, I praise God na dahil sa t-shirt na yon na aking sinusuot, ay nakapag-share ako ng grace of love of our Lord Jesus Christ. Thank you. Ito ka lagi kong pinagpe-pray din na lahat ng mga nakakausap ko, lahat ng mga nakokonfront ko, lahat ng mga taong tumutulong sa akin at nagsisilbi ay masaturate sila ng grace of salvation ni God through our Lord Jesus Christ. So, yun ang aking konti man lang masabi dahil ang init na. Ako, anong oras na ba? Alam nyo, minsan kailangan rin magtiyaga lalo na pag independent, lalo na pag depende ka sa mga taong tumutulong sa'yo, kahit na ikaw ay maghintay ng matagal, ay masaya pa rin ako at hindi ako dapat magalit kung sila ay na-late kasi nga ako lang naman ang humihingi ng tulong, kaya grateful pa rin ako kahit na late sila, kahit na paghintay nila ako. Yun ang secret ng gratefulness. Ganyan din kahit nasa tribulation, kahit nasa hirap, kaya nitong nararanasan ko, neuropathy or paralyzed ang half katawan ko, still grateful pa rin ako kay Lord na kahit na paano ginagamit niya ako at ginagamit niya ako dito sa YouTube din. Dahil alam ko na ang mga tao nagyo-YouTube sila, nagko-content sila dahil karamihan sa kanila gusto nilang kumita. Pero sa akin, hindi naman yun ang aking purpose na marami akong mag-like sa akin or marami akong mag-subscribe sa akin. Basta ang importante sa akin ay makapag-share ako ng Word of God at makapag-pray ako na kasama yung mga viewers ko. Dahil alam ko na kapag tinitignan nila o sumasama sila sa prayer ko, ay alam kong may seed na throw sa puso nila na pwede yun umisbong at lumaki by the grace of our Lord God, na yung seed na yon na nakuha nila sa akin at sa pamamagitan ng Holy Spirit ay tunay ngang lalaki yon at uusbong at balang araw ay magiging isa rin silang servant of God at witness. So yun nga ang aking na hindi naman itong YouTube na to para kumita ako ng malaki. At kung sakasakaling marami mag-like sa akin at million ito at magkaroon ako ng income for this, talagang sa mission ko to ilalaan para kay Lord, para i-establish ang kingdom niya sa Pilipinas at sa buong mundo. And this is my desire. This is my heart's desire. And kung hindi naman, I just be glad na and grateful na nagagawa ko to sa YouTube. At ito ay na hindi ko na kailangan pumunta sa iba't ibang lugar ng bansa para mag-preach o para share ng Word of God or prayer, kundi dito na lang sa YouTube, kahit nandito lang ako sa bahay o sa lugar ko, sa surrounding ko, o sa comfort zone ko, ay makapag-share ako ng Word of God at most especially makapag-pray, because I believe prayer is the tremendous power on earth. Kaya ito ang aking ministry through prayers. So, naintindihan nyo na ako Kaya pasensya na kayo kung nakikita nyo ganun yung aking bibig na para bang puwet. Para bang puwet ng chicken or ng bibig, ganun. Kasi yun nga, may mild neuropathy. And because of all the medicines na iniinom ko na rin siguro, at dahil sa nadali na yung aking nerve sa kamay, yung carpal canal ba tawag dito sa Germany, sa left hand ko, naoperahan ako ng carpal canal. Kaya medyo nadali yung nerve ko rin. Ang nerve naman iba-ibang klase yan na inflammation. Merong
nerve na sa depression, merong nerve sa utak, merong din nerve sa katawan, sa kamay o sa paa. At neuropathy is also number 1 ng cause ng nerve inflammation din. Hindi kadali, pero with God, everything is all right. Everything will be overcome by His grace. So I hope I have encouraged you not to worry kung meron man kayong nararamdaman. Just stick on God and focus on our Lord Jesus Christ. He will carry you. He will carry you. Hindi ba? Alam niyo yung footprints in the sand na makikita mo ang kasama mo si Lord tapos bigla siyang nawala. Yung pala, kinakarga ka niya. Kaya yung footprints mo na lang ang nakikita mo, hindi yung 2 footprints, 4 na footprints. So, isa yun, bagay na yun na God will carry us if we are in our tribulation, if we are in our sickness, in our inflammation or whatever comes, He will carry us. Kaya wag kayong matatakot. Just be grateful and you will see. You will be brave to encounter all those tribulations, all those problems. You will brave to overcome them. So, hanggang dito na lang. God bless. Baka darating na si Ingrid. And I praise God for her also. So, thank you for watching me. Thank you for being with me. So, if you will, then subscribe in my YouTube channel and like. Baka sakaling ang dumami ito at magkaroon tayo ng isang bahay na ampunan para sa mga handicap, sa mga disabled sa ating bansa. So God bless and have a blessed new week. Loving you so much in the love of Christ. God bless.